lahat ng mga katanungan kay Yusek Claire Castro, talagang sinagot niya po lahat-lahat. At dito siguro tataas yung kilay nung mga DD mga kababayan, kasi yung mga naging sagot dito ni Atty. Claire Castro ay talagang tamang-tama lahat dito po sa mga DD. So ngayon ito i-play po natin kasi sabi po dito, ayon po kay Atty. Claire Castro, basta ako kung maipaparating ito, totoo, ito ay fake news. So ibig sabihin, yung mga fake news ng mga DD kung kinakailangan soplahin ni Atty. Claire Castro, isosoplahin niya po. So ngayon, ito i-play po natin. Siguro sa akin, I'm just telling the truth. Kailangan may facts, kailangan may resibo. Kung may tinatamaan ako ng aking kidlat, wala na ako magagawa doon. Basta ako, gusto ko maiparating sa tao to, ito ang totoo at sila yung fake news. Dapat ganon. Would you say that integral ho sa role ninyo yon ang maging isang lightning rod ng palasyo at ng Pangulo? Actually, nung una akong kinausap ng Pangulo, hindi napag-usapan ko ano yung talagang role ko. Hindi, sinabi lang sa akin, you will be the face. So, di ba sanay tayo ng walang spokesperson, walang press briefer? Oo, si Pangulo sanay dati tayo na wala. ganun eh. Sa lang, Kasi si Ma'am Daphne, parang ang dating is parang moderator eh. So hindi ko siya ma-imagine at the time. At saka kung titingnan nyo mga kababayan ng mga panahon na ang PCO pa ay etong si Atty. Trixie Cruz Angeles, di ba mga kababayan, napakalabnaw ng paliwanag sa taong bayan. At halos talagang kahit binabato na ng matitinding aligasyon ng gobyerno ni PBBM, kahit tinitira na ng napakaraming fake news, hindi po ganun katigas yung pagsagot ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Kaya nga kung titingnan nyo, napaka-bless in disguise na ang naging spokesperson ng Malacanang, ng gobyerno mga kababayan, ay walang iba kung hindi ito pong si Atty. Claire Castro. Kasi nga, yung lahat ng mga agam-agam, lahat ng mga ibinabatong aligasyon laban sa gobyerno, tinapos po niya ng isang sagutan lang nung first day. Second day, nung first day na sumalang po siya bilang spokesperson ng Malacanang mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Kaya napakaganda na siya po ay naging spokesperson. So, the first day, kumbaga nabinyagan ako, yung day na outtaking namin, unang lumabas agad na tanong from Maricel ng Channel 5 and Kalili. Ivan Mayrina. Mayrina. Doon pa lang sumagot na ako. Tapos, so di ko alam ko, yun pa rin. Kasi ang sabi lang ng Pangulo sa amin, na i-counter namin, gusto niya mapakita sa tao kung ano yung programa. And at the same time, ma-counter namin yung mga fake news. Yun talaga yung mandato namin. So, hindi ko in-expect, hindi ko inisip na yung iniisip nyo ngayon, yun yung magiging mangyayari sa akin. Kumabit na sa'yo. Oo. The role chose you. Diba? But siguro sa akin, I'm just telling the truth. Kailangan may facts, kailangan may resibo. Kung may tinatamaan ako ng aking kidlat, wala na ako magagawa doon. Basta ako, gusto ko maiparating sa tao to, ito ang totoo at sila yung fake news. So, nakatulong ho sa inyo, malamang, clearly, nakatulong sa inyo yung experience na being very popular and well-followed social media personality bago yung... Before. Yes, before your... Hindi ganun kalaki adjustment. Siguro mas nakatulong sa akin yung pagiging trial lawyer. Kasi pag trial lawyer ka at sanay ka sa cross-examination, paano kang sasalag, ayan si attorney, di ba? Mas alam mo kung saan pupunta yung tanong eh. And at the same time, pag nakatulong sa akin kung dahil vlogger ako, mas updated ako sa mga nagba-viral na issues. In touch ka. So kaya ko siyang salagin, kaya ko siyang labanan. Tapos yung mga dati mo pang information na nakuha sa'yo, siya nagagamit mo ngayon. Hindi ka maliligaw kasi ang sinasabi mo naaayon doon sa mga nangyari noon. Kaya hindi naman nila ito mababweltahan. Kasi ang sinasabi ko, sinabi natin ng ganito nasa record ito So mahirap nila i-debunk. Pero naiiba kayo, Yusek Dahil kayo lang ang nakita ko na spokesperson ng presidente. Practically the alter ego of the president. Pero at the same time, meron kayong vlog. Meron kayong podcast. Dahil ang alam ko kasi, ang definition ng spokesperson, wala kang ibang personality. Ang personality mo lang, presidente. Although in fairness, yung vlog, merong all caps na disclaimer na. Oo nga. Kaya pinapanood ko. At saka mga kababayan, tingnan nyo ang pinakamalupit kasi dito kay Atty. Claire, kapag naando doon po siya sa PCO, kung ano yung itinatanong sa kanya, nasasagot po niya.
At the same time, mga kababayan, pagka gusto niyang bumanat, ano po, doon sa mga kritiko po niya, nasasagot din naman niya through YouTube channel po niya. Di ba mga kababayan, nasasagot niya gamit yung kanyang YouTube channel, yung kanyang sariling channel. At ang maganda naman po sa ating gobyerno, mga kababayan, kapag ka ikaw ay nasa sa gobyerno, talagang malaya ka makapagpahayag ng mga gusto mong sabihin at pagkundi na doon sa mga issue na ibinabato po sa'yo. Hindi katulad ng panahon ni Digong, mga kababayan, na kapag ka nagsalita ka ng against kay Duterte, against kay Digong, abay, may kalalagyan ka. Diba, sala sa gigipiting ka, mga kababayan, pag minalas ka, baka hindi ka na mabuhay sa mundong ito. Okay. Diba? Pero, ngayon lang merong ganyan, ha? Oo, in the past, walang ganyan. Paano nyo nababalanse yun? Yung inyong sarili na mga personal, na, kahit may disclaimer. Parang noong unang panahon talaga. Parang wala namang YouTube channel eh. Nung panahon A few mo years ba ago, sila a few YouTube years ago lang. channel? A few Wala years ago. eh. A few years ago, meron naman sila. Ako, alam ko, meron. Ang sa akin lang kasi, I am just exercising my freedom of expression. Na marami naman na, kumbaga, binaburag nila to. I'm just exercising my freedom of expression. So, ba't naman hindi ko ma-exercise? Parang may kilay talaga kayo, ma'am. May nakita ko yung kilay na gumaganda. Ano ba? Diba? Diyan nilamig ako. Pati yung kilay may attitude eh. Ito ang tanong ko dyan, ma'am. Hindi naman kasi ako PR na puro papuri ngayon, tapos kagabi pumipitik. Napanood nyo, ha? Ako hindi. Sabi nung tenga ko, aray! May tama eh, no? Nung May narinig ko latay. sila Kuya Germ sa kanil senator. Aray! Speaking of kilay, ma'am, ito, ang tanong ko simpleng-simple. Kasi napapansin ko nga, how do you control yourself? No? Kasi ito, yung sinasabi ni Alan, tinatanggap mo yung kidlat, pero nababato ka eh. Minsan eh, talagang, yung bato nga parang si Zeus eh. Parang, boom! How do you, paano nyo po minamanage yun kung kailan kayo babato naman? Kinakalculate or kinakalibrate. Yeah, correct. May nagsasabi ba sa inyo Yan, na, oo. hina, may tumatapik ba sa yung balikat kilay nyo? ang nagdidikta niyan. Sige nga. O bahala na kayo. Masarap ba yung almusal ko? Hindi, syempre, Papatulang ko ba to? Yeah. pag nasa podium Yan. ka, iba yung pag nasa podium ka, iba yung pag nasa vlog ka eh. So, syempre, pag nasa podium ka, ito yung magiging parte ng balita, ito yung magagaling talaga from the palace. Kumbaga, walang disclaimer yun. Apo, apo. Yes. So, kailangan, kung ano yung alam ko na nasa balita, kung ano yung facts, yun yung ibabalita ko. At hindi ako pwede mag-ad hominem. Anyway, hindi man talaga ako nag-ad hominem kahit sa vlog ko eh. Hindi ako sanay mag-ad hominem eh. Saka didisit lang gumagawa nun. Pag hindi na nila kaya yung argumento ng kanilang kalaban sa paniniwala, ad hominem attack, yung ginagawa po nila, sisirain nila yung kredibilidad mo, pagkatao mo, kung ano ng mga isyong ibabato laban sa'yo, yan yung gagawin nila. Kasi nga hindi ka na nila kayang talunin sa argumento. Di ba tama ako, Ma'am Dolly Babes? Mega love shoutout ha. Tsaka kay Nanay Libra October, mega love shoutout po ha. Anyway, tuloy pa natin. So, hindi ako pwedeng ganon. And the same time, kapag ka may fake news naman, kasi nababalita mo na yan eh. Yun nga, Nagbabiral siya correct. talaga eh. Opo. A night before. So, aalamin ko na yon kung paano ko ito madidebunk. Kasi kung may katotohanan, ay kailangan ko naman siyang tanggapin kung totoo naman yun. At, Kasi yun yung instruction sa ni BBM. Oo. Pag may fake news, anihin. oo, kung may fake news, Oo. ang isa sa mga naging issue na fake, ito naman, alam nyo na to eh. Sige. Isang fake police blotter from Beverly Hills. Yan. O, naalala ko nga yan. Tama, oo. Isang kilalang journalist. Uy. Journalist. The kilay. The Ang- kilay is kilay. Yan, Ed Tinglaw. Journalist ba yun? Ay, nasaan ni? Meron kasi kami rules as journalist eh. About Bobby Tiglaw? Oy. Kasi, naglabas siya. At may hamon siya sa akin Yun dun. nga, oo. So, syempre ako, unaware ako of the facts. And, if you can still remember, yung kwento na yon, it was previously stated by no other than the Vice President. Correct. Yung pinaka yun, na nahuli na ganyan, ganyan. May balitang ganyan, oo. So, at that time, Oy, Ma'am Dolly Babes, pasabi kita Tatay Marcos kay Nanay Emma, mega love shoutout ha. pag may mga ganon, hindi na namin pinapalaki. Diba? May Tama. mga issues na hindi naman kailangan palakin kasi alam mo na hindi totoo. Pero pag lumaki yan, we have to answer back. Correct. And then,
nung ninaman namin niya, kumuha kami ng dokumento to counter that journalist na As baka journalist kaibigan should. mo. Ha? Parang hindi niya ako tinutukoy na kaibigan. So, Parang nag-walk out sa akin dati noon, spokesman siya ng isang presidente. ganun ba? Naging spokesman din yun eh. Kaya nga bakit nga nagkakaganyan siya? Hindi ba? At that time, nung alam ko na meron na ako Hawak. na hawak ng katotohanan, Official. Oo. sinabi ko na that's fake news. Oh, so ibig sabihin, eto mga kababayan di ba may pinapakalat ngayon yung kampo ni Sara Duterte? Yung si Maharlika at saka yung kalbo na si Denchis ba yun? Denchis ba yung pangalan nun? Basta yung kalbo na kilay lang yung may buhok. Mga kababayan, may pinapakalat sila na keso eto daw si First Lady, may video mga kababayan, nandudun pa yung katawan na halata namang edited. Ngayon, kung sinasabi dito ni Atty. Claire Castro, syempre may nakuhang resibo na talagang fake news yung ipinakalat ni Bobby Tiglao. Kasi doon lang naman nagsimula lahat ng kwentong tawag dito, nire-recycle nila at ipinapakalat nila ngayon. Ibig sabihin, kung fake news na yung una, yung ipinapakalat nila ngayon, mas lalong fake news pa yun, mga kababayan. Ang malimit lang naman dyan magpakalat ng ka-fake newsan, yung kalbo. Nakilay lang yung may buhok, yung si Denchis ba yun? Basta yun yung pangalan nun. Tapos pinipick up ni Maharlika ay kinakalat sa mga kasamahan niyang vlogger. Tapos yun, ini-spread na po nila sa taong bayan. Siguro magtataka kayo, bakit hindi natin kino-content dito yun? Bakit di natin pinag-uusapan? Kasi nga, mga kababayan, fake news. 'Di ba? Maliwanag na isang malaking fake news yun. Anyway, ituloy pa natin. That's the time. And thanks to ABS-CBN and Net25, talagang they went on their way Na para nag-verify malaman din. nila Oo. at napatunayan na yung pinalabas ni Bobby Tiglao, altered. Yan. Altered. So, yung mga gano'n na dapat talaga na tinututukan kasi pag lumaki at hindi namin na-counter, sobrang negative sa palasyo, sobrang negative sa Pangulo. Hindi lang naman sabihin nila, si First Lady lang naman ang tinatarget yun. No. If you will target the First Lady, it will go down to the President. Or will go up to the President. Kaya siguro mapapansin nyo, bakit ang pinupunterya ngayon ay si First Lady? Bakit ang pinupunterya ngayon ng kampo ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay si First Lady? Kasi alam naman talaga natin na kapag pinupunterya nila si First Lady, ang tama po talaga noon kay PBBM. Kasi asawa ni PBBM, si First Lady. At alam natin na kapag nasasaktan si First Lady, tumatama rin yun kay PBBM. So ngayon, yan po yung ginagawa nila. Alam ko naman siguro yung mga naandi dito, eto press one, doon sa nakakita ng fake news ng mga yon, na pinapakalat nila na naka white and black na color na picture, na inedit lang nila, inilagay lang nila yung mukha ni First Lady doon, naglagay ng nakahubad na katawan mga kababayan na tinakpan lang yung tapos sinasabi nila na kay First Lady yon. Alam nyo mga kababayan, kaya hindi po natin pinapansin yan noong mga nakaraang araw kasi nga fake news po yan. Talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na yan po ay isang malaking fake news. At kaya nila ginagawa yan kasi gusto nilang saktan ang presidente mga kababayan. Kasi alam naman nila na kapag tinira nila, si First Lady ang tama talaga niyan kay PBBM. Of course. Diba? Ganun yun Family. Familiar tayo siya. Inibitata ba? Tiyatanong rin na Yusek dito, ano daw reaction nyo nung nag-viral yung pangalang Anti-Claire? I mean, Yan. Sige. Anti-Claire. Ayan. Ano ba yan? Good ba yan? Goods ba yun? Good. Yes! Oh, yeah. Bakit? Magagamit yan sa kampanya. Yeah! Mga kababayan, yung mga DD-set, mukha atang nagpapahiwatig na si Atty. Claire na si Yusek Claire na tatakbo sa 2028. Pag tumakbo yan, mga kababayan suportahan natin yan. Alam nyo naman, kinatatakutan niya ng mga DD-set. At isa sa magiging sakit sa ulo yan ng mga DD-set, mga kababayan. Anyway, kung kayo ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo? Hingil po sa mga binitabang salitang yan ni Atty. Claire Castro. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po dyan. Kasi kung titingnan naman po talaga natin, mga kababayan, naging tawag dito, na alantala yung pagpapakalat ng fake news ng mga DD-set buhat nung si Atty. Claire Castro na ang naging spokesperson, mga kababayan, ng
spokesperson ng Malacanang. Kasi yung mga fake news na ipinapakalat ng mga DDZ talagang nababasag agad eh. Kaya nga kung mapapansin nyo, wala na silang magawa dito kaya sinisiraan na nila si PBBM, si First Lady at saka si Atty. Claire at yung iba pa. Kasi hindi na po talaga nila kinakaya ang ating gobyerno. Gusto man nilang patalsigin si PBBM pero hindi po nila kinakaya. Pero anyway, mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dyan.